talaga. Ang nagiging problema sa modernisasyon ng jeepney transportation ay yung kakulangan nila ng kapital. Tama. Pwede sanang ginawa na pilot area ang National Capital Region. Exactly. O sabihin mo masyadong malaki, kumuha tayo ng isang malaking lungsod. Halimbawa sa Quezon City. Quezon City. Gawing pilot area, yung ayudang binibigay ninyo individually, ibigay natin collectively doon sa kooperatiba ng mga madi-displace at madi-dislocate na jeepney drivers and operators and cooperative. Una ang interes ng Amerikano kesa sa interes naming mga Pilipino. Tama. Noong Pangulo, kayo po ay inihalal namin. Ako'y bumoto sa inyo, alam niyo yan. Ako rin. I voted Hinalal we voted for namin him. upang pagsilbihan ang interes naming mga Pilipino. Tama. Ang tanong doon na hindi nila linilinaw sa ating mga Pilipino, ang gobyernong ito, bakit Navy Ayun. ang sakay nung mga Civilian vessels. civilian vessel or rubber boats? Tama. Bakit Navy? Bakit armado? Sinabi yan mismo ng gobyerno, nakuhaan yata sila ng 7 o 8 matataas na kalibre ng baril. Bakit sundalo ang naghahatid ng supply doon sa Ayungin area? Yun. Because that is, if you are on part of China, sige. baka isipin nila kayo ang nagmimilitarize ng area. Hindi lang siya political persecution ka, Eric, dahil nabanggit mo rin yung mayor ng Bambantarlac. Kawawa, attorney. Parang wala na siyang Ang dami-dami yung problema na dapat ninyong ituloy yung investigation. Ulitin ko, hindi ba't bukas pa yung investigation sa agricultural smuggling dyan sa House of Representatives? Sa Senado naman, mas binibigyan nyo ng pansin yung problema ng mayor ng Bambantarlac. Kung siya ay hindi Pilipino, sampahan nyo ng kuuwaranto. Tanggalin nyo sa pwesto instead of wasting millions of pesos of public money diyan sa inyong ginagawang hearing. Yang hearing na yan, to my mind, just to cover up for the many inefficiencies and incompetence of this administration. Kaya nila naghahanap ng away at naggagalit-galitan. And then ito na nga, itinutulak tayo sa bingit ng digmaan. Ano ho natin mga kababayan, yung bilyong-bilyong pisong ginugugol nila in the form of ayuda. Yes. Yung ayuda, panandalian lamang yan at hindi yan tutugon sa problema ng kahirapan. Correct. Kaya nga sinabi ko kanina, the 2 years into his administration, the war where he should focus on are war on poverty, hunger, underemployment, unemployment, drugs, corruption, criminality. Not war against China. Yung bilyong-bilyong piso, this is just an idea, but pakinggan mo lang ito ka, Eric. Yung bilyong-bilyong pisong binubuhos po ninyo sa ayuda na suhol sa sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga maralita nating kababayan. Suhol talaga. Ang nagiging problema sa modernisasyon ng jeepney transportation ay yung kakulangan nila ng kapital. Tama. Pwede sanang ginawa na pilot area ang National Capital Region. Exactly. O sabihin mo masyadong malaki, kumuha tayo ng isang malaking lungsod. Halimbawa sa Quezon City. Quezon City. Gawing pilot area, yung ayudang binibigay ninyo individually, ibigay natin collectively doon sa kooperatiba ng mga madi-displace at madi-dislocate na jeepney drivers and operators and cooperative. Tama ka. Doon natin ilagak yung perang ibinubuhusin nyo na individual ayuda. Tingnan natin kung kaya na nilang maging isang korporasyon, maging isang kooperatiba, at pag yan ay nakapag-take off, ibig sabihin, kulang lang talaga ng kapital yung mga kapatid nating operator at driver ng jeep. Tama. Tulungan pa natin sa ibang area. Yan, naniniwala ako, isang magandang programa laban sa kahirapan kesa doon sa ayuda at akap. Walang pupuntahan yan. Sapagkat ini-encourage mo lang yung katamaran. Huwag ka magtrabaho, bakit? Darating yung mga congressman at may ayuda dahil malapit na naman ang eleksyon. Pero yung sanang magsusustain sa kanilang kabuhayan bilang head of the family, napapabayaan at pinabayaan na. Magandang punto. Attorney Vic, dagdag ko dun sa iyong binabanggit.
if we want food sustainability, food sufficiency towards food sovereignty and security, we have to develop our own agricultural foundation. At susi dyan ay ang modernisasyon at ang teknolohiya. At pati na ang capital support input to local production. Tama po ba, Atty. Vic? Tama ka, Eric. At dahil dyan, sa binanggit mo, if we want to develop industries, medium and basic industries, the agriculture must be there to support the development of industrial foundation ng ating bansa. And if we have the Maharlika Fund na ipinilit nilang ibunsod at ilunsad na hindi nakikita saan ito patutungo ngayon, there are a lot of areas na sabi mo will have sensible and directional capitalization input and support from the government para palakasin ang pang-ekonomiyang pundasyon ng sektor at lipunan. Tama po ba ang kuha ko sa direksyon ng punto mo? Tama ka, Eric. In fact, nabanggit mo yung Maharlika Investment Fund. Nabanggit ko na rin yata dito sa yung programa weeks ago na yung contribution na 50 billion capital ng Land Bank doon sa Maharlika Investment Fund. Tama. Napabalita, napaulat sa mga business news ng ating mga pahayagan na the Land Bank is contemplating on offering a bonds worth 50 billion pesos. Kaparehas sa pakaparehas nung halagang ipinasok nila sa Maharlika Investment Fund. Ang ibig po sabihin ng bonds, mangungutang ho ang Land Bank sa mga tao. Pilipino, sa mga tao. Sabihin nila, hindi, meron na to interest bearing. Tama po yun, dahil pag nangutang ka talagang may interest. Pag nangutang sila sa market, sa mga Pilipino, natural, yung piso, kailangan mong suklian ng interest at investment. Doon mo makikita, mali yung investment priorities ng pamahalaan. Exactly. Nagpalagak kayo ng 50 billion sa Maharlika Investment Fund. Pinilit ninyong umabot yung kwentong yan doon sa SONA at bago matapos ang taon last year, hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung saan papunta o saan na napunta yung Maharlika Investment Funds. And yet, yung Land Bank na nag-donate ng 50 billion o nag-capital ng 50 billion, nag-contribute ng 50 billion, mangungutang ng 50 billion sa market, sa public. Doon mo makikita pinagtatakpan lang mapagbigyan lang yung kung sino man ang may brilliant idea na itong Maharlika Fund ang solusyon sa napakaraming economic problem ng Pilipinas. Ang ganda ng punto ni Atty. Vic Rodriguez. If you have the capitalization, if you have the money, invest it where the strategic value and impact will benefit a broader base of sectoral benefit and economic foundation rather than benefit a selected section ng mga gusto mag-invest sapagkat 500 billion ang total niya na Atty. Vic. And it's even fundamental ka, Eric, even in home economics, you have to manage your meager resources. Ayun, isa pa yun. At kung meron kang counting savings dahil ikay nagtatrabaho all your life, hahanapan mo yan. Bukod sa safe, yung pwede sana yung high-yielding investment. Yung babalik siya. Yung babalik. Ito, nag-contribute ka ng 50 billion. Mga kababayan, nag-contribute ang Land Bank ng 50 billion sa Maharlika Investment Fund. Walang linaw kung saan linagay ito, magkano yung interest at kailan babalik sa Land Bank. Correct. Samantalang si Land Bank, dahil release niya yung 50 billion, kailangan niya mangutang ng another 50 billion. In the form of bonds. In the form of bonds, nababayaran din niya yung interest. Pag kinumpara mo, Terrible. mas malaki ba yung interest ng bonds na i-issue mo kesa doon sa interest na kikitain ng 50 billion mo sa Maharlika Investment Fund? O mas malaki o hindi sila nagtutugma? Dahil pag hindi sila nagtutugma at mas malaki yung ibabayad mong interest sa bonds na uutangin mo kesa sa kikitain ng 50 billion mo sa Maharlika Investment Funds, that is not prudent fiscal management of our meager resources. At ang resulta niyan, hemorrhage of public funds at miscarriage of mission. Bakit? And yet, ang proposed budget nila for next year, Eric, is Napakalaki. 6.2 trillion pesos, pesos. mga kababayan. My goodness. At hindi pa nailinaw, Atty. Vic, no? Sa ekonomiyang problema na ito, tinanggalan mo ng pondo mga magsasaka, manggagawang bukid at mga agricultural basic industries na siya sanang magiging access of capital facilities to support them sa Land Bank. Nilipat mo sa isang floating, parang unidentified financial object, UFO, ang Maharlika Fund, at walang transparency. Sana ito ngayon, mag-iisang taon mahigit na Atty. Vic. At ngayon, sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, marami palang dapat tulungan ng mga sektor na siyang dapat ang i-input mo doon sa 700 billion unprogrammed funds
na ipinasok sa budget at ngayon mukhang ito ang pinaghuhugutan nila ng kanilang ayuda there, and ayuda everywhere. Nasabi na Tony Victor Rodriguez, band-aid at the same time non-development solution program yan. Kung hindi yan ay pangtapa lamang sa ilang mga panandaliang mga kagipitan ng buhay ng mamamayan. How do you look at this very serious economic mismanagement and impact to lingering poverty and underdevelopment ng ating bansa? Nakakalungkot, there is no viable economic activity in sight under this administration. So you just have to rely. Wala, yung ating mga bagong bayani, talaga kung kayo ay bagong bayani. Sila talaga. Because without your 33.49 billion remittances last year, and hopefully for 2024 mag-improve, although I think nung April ay bumaba yung amount of dollars remittance na galing ho sa inyo. Hindi natin alam kung magkano yung magiging kabuuan ng 2024. Meron pa namang 6 na buwan. Pero kung di po dahil sa inyo, wala ho tayong paraan kung paano matugunan ang krisis ekonomiya ngayon at sa hinaharap. Ayun, klaro po. At yun ang pangunahing at pinaka-prinsipal na problema ng mamamayan. Now, Attorney Vic, here's the catch. May problema ang pang-ekonomiya, may malalang problema sa kakulangan ng konkretong hakbang ng gobyernong Marcos Jr. to address yung problema sa kabuhayan, industriya at agrikultura at kagutuman at pati na sa other aspects of social problems, and yet ang ginagawa ngayon sa lower house is persecution. Ipapatawag si Rodrigo Duterte, ipapatawag ang mga retired police generals at gigisahin at upang ipalabas ang kanilang agenda, ang mga Duterte ang nagwasak ng rule of law at sila dapat ay hindi na makabalik sa pwesto. Ito ngayon ang kinakaabalahan sa lower house, maliban pa dito sa katawa-tawang problemang panggigipit sa isang alkalde ng Tarlac na para bagang wala ng katarungan na papuntahan ng tao, imbis na kung may problema sila kasuhan nila, bring it to court and let the people have the right to counsel and defense of a lawyer, dito ay winawasak ang pagkatao ng mga tao. Kaya nagdesisyon si former President Rodrigo Duterte through Attorney Harry Roque na statement that he is not attending any invitation at the House of Representatives but rather will wait for official court complaints and will prepare proper defense about that. So as Senator Bato de la Rosa. Your take on this, dito doon tayo nag-take off sa totoong problema, pero ang ginagawa ng mga kaalyado at mga kaalipores ng administrasyon, panggigipit at pang-attacking political at pag-abuso sa mga poder ng Kongresong may hawak sila. Again, Eric at mga kababayan, yan ang magiging resulta talaga when after 2 years in office, you have nothing to show. Wala kang maipakita, so anong gagawin mo? You have to demonize the previous administration or administrations. But in this case, ang nadidemonize, ang dinedemolish ay yung previous administration in the person of President Rodrigo Duterte. Balikan din muna natin yung issue ng China Sea, South China Sea. Go ahead. Ang problema sa issue ng South China Sea ay nagmula nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ulitin ko, nabanggit ko ito sa, I think, sa Angeles City at sa Antipolo. Yung nagpapasok ng Navy ship, yung ating gobyerno doon sa Scarborough area, at of course, magre-react ang bansang China dahil even yung pinagyayabang nung Aquino administration na ruling daw ng tribunal, kinilala roon na traditional fishing ground ng lahat ng claimants yung lugar na yan. Tama. So dapat hindi mo pwedeng i-militarize. Nag-militarize tayo. Tayo unang nag-militarize yung panahon ni Pangulong Aquino. At tayo nga ay nagpabola doon sa salita ng Amerikano na mayroon daw sa bayang withdrawal magaganap with China. Yeah. Nag-pull out to ang ating Navy, hindi naman nag-pull out ang China. Bakit? Dahil wala naman palang ganung usapan. Lalabas doon na wala ang tunay na interes ang Amerika na magkaroon ng kapanatagan dito sa bahagi ng mundong kinikilala nating South China Sea. Yes. Ngayon, yung nagaganap na dahil wala kang maipakitang performance ang kasalukuyang administration, kundi ito mga political persecution at hindi lang siya political persecution, Eric, dahil nabanggit mo rin yung mayor ng Bamban, Tarlac. Kawawa, attorney.
Parang wala ang na siyang dami-dami yung problema na dapat ninyong ituloy yung investigation. Ulitin ko, hindi ba't bukas pa yung investigation sa agricultural smuggling dyan sa House of Representatives? Sa Senado naman, mas binibigyan nyo ng pansin yung problema ng mayor ng Bambantarlac. Kung siya ay hindi Pilipino, sampahan nyo ng kuuwaranto. Tanggalin nyo sa pwesto instead of wasting millions of pesos of public money diyan sa inyong ginagawang hearing. Yang hearing na yan, to my mind, just to cover up for the many inefficiencies and incompetence of this administration. Kaya nila naghahanap ng away at naggagalit-galitan. And then ito na nga, itinutulak tayo sa bingit ng digmaan. Malinaw po ang binanggit ni Atty. Vic Rodriguez. The real problems on economy, on social and political issues at governance ay hindi po tinutugunan ng gobyernong ito. Instead, yung mga nagbibigay ng mensahe of criticism which are valid at yung mga issue na hindi naman principal upang tugunan ang problema sa kabuhayan at ekonomiya at panglipunan, yun ang inuuna upang pagtakpan at magkaroon ng hidwaan politikal at doon mapunta. At yung mga bagay na hindi naman pala nagsimula din kay Rodrigo Duterte lang, kung hindi previous administration pa, itong South China Sea dispute ay ginagamit din para iwasan, ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez, malinaw na failure to accomplish and deliver good governance as promised doon sa kanyang pagharap sa taong bayan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa. Atty. Vic Rodriguez, latest statement po ni Marcos Jr., mukhang nakikinig sila sa sabi mo kanina that sa gitna ng kaguluhan, kailangan po ang Pangulo ng Bansa ang magsalita. Shall we listen to this? And let's analyze, Atty. Vic, ano ang kanyang tugon after almost 10 days na wala siyang tugon. Marcos tags Ayungin incident deliberate illegal action by Chinese forces. Medyo incendiary ito, Atty. Vic, ha? Kung ikaw ang taga-Chinese Embassy at ikaw si Xi Jinping at China Foreign Ministry, ang ganitong statement ba ng Pangulo ng Bansa, Atty. Vic Rodriguez, nakakapagbigay ba ito ng pangpakalma at mapayapang pag-uugnayan o papunta ito sa mas lalong girian at tensyonadong relasyon? Ang aking assessment ka Eric, mga kababayan, itong salitang ito, itong statement na ito, he is trying to address and cater to the Filipino people. Yung sinasabing deliberate illegal action by Chinese forces, siguro yung pagharang nung supposedly ay civilian resupply and rotation mission. Dahil yun lang naman yung naging parang kalakaran na ron eh. Resupply ng pagkain, rotation ng tropa. Dahil hindi naman pwede yung naka-assign doon na kayo forever. May mga pamilya din yan at yung kanilang mental wellness and all, pati physical wellness nila. Ang tanong doon na hindi nila linilinaw sa ating mga Pilipino, ang gobyernong ito, bakit Navy ang sakay nung mga civilian vessel or rubber boats? Tama. Bakit Navy? Bakit armado? Sinabi yan mismo ng gobyerno, nakuhaan yata sila ng 7 o 8 matataas na kalibre ng baril. Bakit sundalo ang naghahatid ng supply doon sa Ayungin area? Yun. Because that is, if you are on part of China, baka isipin nila, kayo ang nagmimilitarize ng area. Bakit kayo nagpapadala ng tropa ng mga sundalo? Hindi ba ang usapan dyan white ship o yung mga Coast Guard lamang? So tayo nagpadala noong mga sundalo. At naka-uniforme, ha? Full battle gear. Sino ang nag-utos na sundalo ang magpunta sa Ayungin area? Mahalagang tanong yan. Kinakailangan muna magkalinawan tayo. Alam ba yan ng Pangulong Marcos? Kung hindi alam ni Pangulong Marcos yung larga na may lumarga mga sundalo papunta doon sa BRP Sierra Madre, sino ang nag-utos? Ayun. Bakit niya inutos? At kaninong interes ang kanyang itinutulak? Atty. Vic, may brief akong rejoinder dyan. Iwas pusoy ang statement ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo Brawner. He did not take responsibility that the command was cleared from him or cleared by him. Bilang Chief of Staff,
Commander siya ng Navy, commander din siya ng Air Force at ng Army. So the last say, kung ganito kasensitibo with foreign relations impact and impact to diplomacy and dispute effect sa South China Sea, hindi pwedeng mag-clear niyan ay naval commander lang. Pangalawa, maliban na iwas pusoy ang Chief of Staff General Romeo Brawner, sinalo ni Defense Secretary Gibo Teodoro. So ano ang tanong, ang sagot sa tanong ni Attorney Vic Rodriguez? Was the President blindsided? Was the President Marcos Jr. not informed until the incident of disarming and conflict and confrontation took place? So anong uri mayroong pamunuan at organisational and command structure ang AFP at ang DND na pwede nilang desisyonan ang mga bagay na pwedeng magpaigting at magpasiklab ng kalagayan ng pwedeng magkaroon ng actual shooting war? Your take on that, Attorney Vic Rodriguez, is this just a hoodwinking or na ilasot lang kay Marcos Jr. or he gave order as Commander-in-Chief at ngayon ay parang ang katahimikan niya for more than 10 days ay pagsasalba ng mukha niya at naghahanap ng pangsalo. Kaya naunang nagsalita si Brawner ng AFP at si Gibo Teodoro ng DND. Even hindi lang iwas pusoy, Eric, yung naging pahayag ng ating Chief of Staff ng AFP. In fact, it's a very dangerous statement because initially, he called the incident akin to piracy. And when you speak of piracy, you speak of international waters way beyond your national territory. Tama. And you don't exercise any form of sovereignty. Now, if we're going to follow that line of statement initially made by the Chief of Staff, that is affirming that the area where BRP Sierra Madre is grounded is not part of our national territory. Kaya hindi niya na inulit, Attorney That Vic. is why I have been saying all along, it's not for the PCG, it's not for the DND, but rather it is within the province of the Department of Foreign Affairs to do all the talking. And if it's of any consolation, I would like to, I appreciate yung naging pahayag ng Secretary ng Foreign Affairs. Secretary Manalo. Essentially, ang sinasabi niya, makipag-usap tayo. Buksan natin yung bilateral mechanism. At mukhang meron niyang magaganap ng July. Maganda. Maganda yan. Yan, papalakpakan namin ho kayo dyan. Ayos. Okay po yan. Yan yung ating sinasabi. At sana, makahanap ng suporta at kakampi yung posisyon na yan na inihayag ni Secretary Manalo. Nabuksan natin yung bilateral mechanism. Yun. Makipag-usap tayo because admittedly, ayaw man nating tanggapin. But as of now, as of today, as of this very moment, the only option remaining for us is to pursue diplomatic talks with China to the exclusion of the United States. Ayun. Para maresolba natin yan ng payapa. Tama. Attorney Vic, kumakalat din po ang video without reaction from Malacanang of presence of American troops sa Davao. Ito po yung mga isang linggo na with Reaper drones, military-grade drones, flying over Kingdom of Jesus Christ area of worship, Glory Mountain, Prayer Mountain, and Davao Cathedral. At itong mga Reaper drones at military-grade drones, ginagamit ito sa Pakistan, sa Syria, sa Afghanistan, and sa Middle East, and bomb-carrying capable drones ito. Attorney Vic, wala tayong ganyan na ginagamit sa Pilipinas unless aminin ng Philippine Air Force na sa kanila ito. These are U.S. troops equipment flying in our airspace with presence of military troops ng Amerika publicly nakikita sa Davao Airport. And yet, Malacanang is, or the Office of the President, or even the Armed Forces and the DND are not explaining it to the people as if normal lang na manghimasok ang mga tropang militar na mga banyagang bansa sa ating pangloob na mga usapin at buhay, Attorney Vic. Even yung pagpasok ng mga tropang Amerikano, may mga high-tech na gamit, yan, ako'y naniniwala, hindi rin yan papasok doon sa EDCA na kasunduan. Pwede. Sapagkat it's essentially taunting yung China at yung pinakikita mo na parang handa ka, although ang cover mo, parang iniikot mo yung lugar ni Pastor Kibuloy in the guise of law enforcement. That is not law enforcement. Exactly. That is a military activity. Ang law enforcement to, mga kababayan, sa PNP mo ibigay doon sa municipal police or sa city police, sa station commander,
doon sa provincial director, but not a foreign military intervention. There is no basis for them to be there. Not unless you're trying to intimidate President Duterte at you're trying to stress him mentally, emotionally, and psychologically na nariyan na kayo at kayo magsisilbi ng warrant of arrest ng ICC. But even that, hindi rin pwede yan dahil ang enforcement niyan ay dapat sa local police, sa PNP. Hindi pwedeng nakikialam ang isang banyagang bansa sa ating domestic affairs. Now, even in our foreign policy, Eric, kaya ulitin ko, yung naging pahayag ng Secretary ng DFA, si Secretary Manalo, maraming salamat po at meron pang malamig na ulo dyan sa administrasyon ngayon sa Malacanang. At sana ay makahanap kayo ng kakampi na parehong pag-iisip at parehong linyada. At para maging matagumpay yang inyong pinepursue na bilateral mechanism to create a permanent a channel for diplomacy between the Philippines and China, go ahead, but please exclude the United States. Otherwise, you will find no peaceful resolution diyan sa problema natin sa South China Sea. At mismo, Attorney Victor Rodriguez, nang maayos pa po ang direksyon ng pag-iisip ng pamumuno ng Marcos Jr. government, si Pangulong Marcos Jr. mismo nagpahayag in many public statements niya, 3 or 4 times ko siyang narinig, na pakikipag-usap ang linya sa China. Pakikipag-usap, diplomasya, at dapat out of the picture ang Amerika. I know you were privy about this because ikaw ang kauna-unahang executive secretary niya. Ngayon, Attorney Victor Rodriguez, mukhang sinaraduhan ito ni Pangulong Marcos Jr. ang nauna niyang mga public declaration of state policy relations and diplomacy program with China. What made him go to the distance of war instigation agenda of America na niyayakap niya at hinahayaan niyang itong mga operatiba na connected sa CIA program o propaganda against China, lalo na sa South China Sea, like itong si Tariela, itong si Raymond Powell, at pati na po ang hindi magkakatugma na mga pahayag ng mga military officers and security forces officers niya ay nagkakaroon tuloy ng agam-agam na hindi niya nakokontrol ang foreign policy program and relations sa bansang China at parang tinitingnan ito on a more tactical rather than a comprehensive strategic direction of foreign relations. Attorney Vic. Ako tingin ko, Eric, sapagkat ginawa niyang statement niya ito, itong pahayag na ito, it's a policy coming from him noong 2022 SONA that we will be friends to all and enemy to none and we shall be a good neighbor to China. Yes. Sinabi niya yan nandun sa 2022 SONA ni Pangulong Marcos. Now, itong nangyayari na seemingly conflicted yung mga pronouncement of different departments of his administration, probably, Eric, siya mismo hindi siya solve doon sa idea niya na total pivot papunta doon sa agenda ng US na pivot to Asia. Yung pivot to Asia na agenda ng US, maaari hindi rin siya talagang 101% convinced. Pwede. Kaya yung kanyang position, topsy-turvy, flip-flopping. Iba yung sinabi ni isang araw, iba na naman sinasabi ngayon. Maaari. And, but it does not provide any stability. It does not help the situation. It does not de-escalate the tension. Ayun. Kaya lagi ko sinasabi, it's time for the President to step up. Ayun. We need a leader. We need a President. Ayun. And I hope the President will show up on occasions like this na halos nandun na tayo sa dulo at makikipagdigma na tayo sa China. Attorney Victor Rodriguez, step up or step down? May mga sektor na nagde-develop na ngayon ng panawagan na ganito. Yung ibang hakbang maisog, conveners and leaders are convinced na mahirap siyang baguhin sapagkat nasa innate attitude niya ang hindi yata makinig. Yung elitistang pagtingin niya na mababa ang kanyang pagbibigay value sa public opinion at mga criticism, although hindi siya incendiary at combative, pero sarado siyang magtanggap ng mga pagbubukas ng kaisipan sa mga kritisismo ng counter position sa kanya. Do you think, you may or you may not answer, without stepping up into the correct, with integrity and competence leadership,
for good governance upang i-reverse itong mga binanggit nating problemang kinakaharap sa ekonomiya, kabuhayan at pamumuno ng bansa at relasyon panglabas is the stepping down call of a lot of sectors right now na nadidevelop on the ground ay hindi rin pwedeng baliwalain sapagkat yan ay may batayan sa demokratikong proseso at sa kasaysayan ng bansa. Your opinion? Hindi niya pwedeng baliwalain in a sense na gagamitin niya supposedly itong metric or sukatan kung nasaan na ang kanyang administrasyon at kung tama ba yung direksyong kanyang tinatahak. But kung siya ay makikinig at mag-step down, magre-resign o magbibitiw, sa tingin ko siya lang ang tanging nakakaalam kung ano magiging desisyon niya pagdating ng araw na talagang umabot sa sukdulan yung panawagan na yan. Pero ang maaari niyang gamitin nga, itong sentimiento that has reverberated all throughout the world where there are Filipinos, na gamin niyang itong sukatan na ayaw ng Pilipino, ng higit na nakararaming Pilipino, yung direksyon o yung foreign policy tinatahak mo na nauuna ang interes ng Amerikano kesa sa interes naming mga Pilipino. Tama. Noong Pangulo, kayo po ay inihalal namin. Ako'y bumoto sa inyo, alam niyo yan. Ako rin. I voted Hinalal we namin voted for him. upang pagsilbihan ang interes naming mga Pilipino. Tama. Maghinay-hinay po sana ang iyong administrasyon. Tingnan niyo mabuti. Huwag nating dalhin sa bingit o lalo na sa isang full-blown war ang ating bansa laban sa China. Ayun. Hindi natin sinasabi na tama ang China. Dapat kundinahin yan. Pero hindi nga ho natin kaya makipagdigma. Ang dapat hong nailunsad na ninyo in your 2 years as President of the Republic, yung war on poverty, hunger, unemployment, underemployment, drugs, corruption and criminality, not war against China. Claro. Hindi po yan ang kinakailangan natin. Wala po tayong kakayahang pinansyal, wala tayong kakayahang pang-ekonomiya, at wala tayong kakayahang militar. Huwag ho tayong sasabay doon sa agenda ng Amerika, yung pivot to Asia because they still want to be relevant in this part of the world. Tayo po'y makipag-usap sa ating higanteng kapitbahay at superpower na China. Ayun. Buksan natin ang linya ng diplomasya nang hindi kasama ang Amerika. Kung gusto natin ng kapanatagan diyan sa area ng South China Sea, kung gusto natin ng kapayapaan na manatili sa pagitan ng Pilipinas at China, kung gusto natin ng kapayapaan dito sa rehiyon. Well said.